Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Nakakaawa na si Bobong Marcos. Nakakaawa po. I-share po ninyo ang video na ito kung gusto nyo pong mag-viral ito. At kung gusto nyo pong manalo ang PDP laban, i-share po ninyo ang video na ito. Tignan po ninyo mga kareaksyon ha. Sa inyong ngiti at masiglang pagsalubong sa akin ay mukhang maligaya naman ang inyong araw ng puso. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nakita po ninyo yung pagsalubong. Ganyan po ba ang pagsalubong nila kay VP Sara Duterte? At pinagmamayabang pa ni Bobong Marcos ha. Bantagin mo Bobong Marcos, pinagbabayabang mo na mainit ang pagsalubong sa iyo ng mga tao. Ganyan ba ang itsura ng mainit na pagsalubong? Panoorin po ninyo. Sa inyong ngiti at masiglang pagsalubong sa akin ay mukhang maligaya naman. Masiglang pagsalubong sa iyo. Anong maligaya? Tingnan mo nga yung itsura ng mga tao nung nakita ka, maligaya sila niyan. Ang inyong araw ng puso. Ayan po mga kareaksyon, wala man lang nagpapapicture. Wala man lang wala po mga kareaksyon. Wala na yung gana ng mga tao nung panahon ng eleksyon. Kasi kaalyado niya si VP Sara Duterte. Tingnan nyo. BBM! 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 Wala na. Wala na po. Wala. Wala pong BBM. Ayan mga kareaksyon na nakikita ninyo. Nakikita ninyo, binibidyoan siya, sinasabi nila, ayan, tingnan nyo yung presidenteng ito, wala man lang nagpapapicture. Tingnan nyo yung babaeng nakaitim, yun o, yung nakadikwatrong babae, tingnan nyo ha. Oo, di ba napilitan lang? Napilitan lang kawayan eh oh. Oo, di ba? Nakita nyo yung nakadikwatro. Oh, hindi ko crush to oh. Tingnan nyo. Tingnan po ninyo, yung nakadikwatrong babae ha. Oh, di ba? Ayun oh, yung nakadikwatro. O, tingnan ninyo ha. O, di ba? O, napilitan lang. O, wala. Binibidyoan siya, sinasabi. O, tingnan nyo si BBM mo, wala man lang nagpapapicture. Wala man lang kumakaway, mga po. Wala man lang kumakaway. Ba't walang suma? Hoy, kumaway kayo, magpasalamat kayo sa presidente. Wala na ba yun? Napanood ko yung BBM eh. Kawawa. Sinong kawawa ngayon? Sino yung mukhang kawawa? Tingnan po ninyo, wala man lang. Wala man lang pumapalakpak. O, di ba? Napipilitan pa sila oh. Patay kang bata ka? Wala. Oh. Di ba? Ganyan ba ang mainit na pagsalubong? Ganyan ba ang mainit na pagsalubong sa'yo, BBM? Wala na.
Sige, kaway pa, kaway. Kaway, magmakaawa ka sa kanila. Sabihin mo, kawayan niyo ako. Magpapicture kayo sa akin. Sumigaw kayong BBM, wala. O di ba dapat pumunta dyan si VP Sara Duterte? Dapat pumunta siya dyan eh. Di ba dapat pumunta si VP Sara dyan eh? Wala o, tingnan nyo. O wala o. Wala po mga ka-reaction. Ayun o, wala o. O, di ba wala man na lumalapit? Ganun ba mga ka-reaction? Ganun bang pinagmamalaki mong kampanya, Bobong Marcos? Nakakahiya po, di ba? Nakakahiya yung ganung klaseng pagtanggap ng tao. Wala nang gana yung tao sa'yo. Wala nang respeto yung tao sa'yo. Hindi mo lang sila tumayo, pumapalakpak. Tatayo sila, papalakpak. BBM, narito po. Tapos sigaw sila, BBM, wala. Wala. Ang tanong ko, magkano ba yung perang natanggap ng mga yan at pumunta sila dyan? Halimbawa, kakalat mo dyan sa baryo ninyo, darating si President Marcos, sasabihin lang, may dala ba? Wala, walang bibigay. Huwag na tayong pumunta, walang bibigay. Pero pag dumating niya si VP Sara Duterte, walang tanong yan. Walang tanong. Tatakbo yung nanay mo, aabulin ng tatay mo, halika rito, pati di mo tinapos yung labahan mo. Hindi. Parating si VP Sara Duterte, tatapon niya yung labahan niya, gano'n, no? Takbo siya doon kung saan yung pag-meeting. Diba? Tapos nag-iinuman yung magkakabarkada. Sumigaw yung isa. Si Sara nandyan, takbuhan yan, iwanan nila yung inuman nila. Pero si BBM nag-iinuman. Diba? Darating. Uy, darating daw si Bobong Marcos dyan sa sa barangay hall. Kaya mo siya. Tagay natin. Wala yan. Diba? Ganun po mga kareaksyon. Kaya naman dito, alam niyo po, talagang nararamdaman po ni Bobong Marcos. Hindi, yung mga alyansa, yung mga senador, sina Eric Sylvester, Budol-Budol Tulpo, alam po ninyo mga kareaksyon, halos isuka po nila si Bobong Marcos sa mga pinagsasabi niya. Kaya lang tama sa bayad, kaya hindi tahimik lahat yung mga yan. Tito Soto, Ping Lacson, wala, kinain nila, prinsipyo nila. Idol ko pa naman yung dalawang yan. Ngayon, anong ginawa ninyo? Tito, Torito, Ping Kililing, wala na. Kaya po mga kareaksyon, kung gusto po ninyong manalo ang PDP laban, yung mga ganitong video, i-share ninyo. Para parang nangangampanya rin tayo sa mga Facebook page ninyo, sa lahat ng page ninyo. I-share po ninyo. Tapos sabihin nyo, reshare. PDP laban straight. Duterte. Wala na, tapos na sila. Tapos na. Yung mga team sinusuka. Tapos yung mga team na kumakain na suka, pero yung team suka, panlaban sa Peking Ginto, panlaban sa Taso, panalo, diretso yan mga kareaksyon. Panalo tayo. Share po ninyong video na ito. Alam niyo po, kuminsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil nga wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Hoy, Bobong Marcos! Pag ikaw ang bumabanat, Pangulong Duterte, sumakay siya sa sinabi mo. Yung 15, nagreklamo si Bobong Marcos. Kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil nga wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Anak ka ng Sumakay ka talaga sa 15 senador? Anak ka ng Pangulong Duterte, sumagot ka! Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. anak ka ng Alam niyo mga kareaksyon, itong si Bobong Marcos, kada ibigay sa kanya yung mikropono, nagwawala. anak ka ng Suka, meron siyang alam na suka,
Meron siya. anak ka ng Natatakot! Natatakot yung PDP laban sa inyo. Siyempre, marami kayong mga kandidato. Kasi maraming pera. anak ka Yung mga inayupak na yan na bumaligtad na dating himod ng himod sa Pangulong Duterte, dahil ngayon wala na siya sa posisyon, mga inayupak na mga politiko na yan, pera lang nasa isipan nila, hindi sa paglilingkod sa bayan. Pero ang Pangulong Duterte, puro paglilingkod sa bayan. anak ka ng Hoy, Bobong Marcos! Ang apelido ni Rodrigo Roa ay Duterte. Ikaw anong apelido mo? Marcos! anak ka ng Ano ang pag naririnig nila ang Marcos? Ano? Budol? anak ka ng Marcelo? anak ka ng Korupsyon? anak ka ng Diktador? anak ka ng Wala na yatang magandang maisip pag naririnig namin ang apelidong Marcos eh. anak ka ng O sige, Ay, talaga, isbagay. Ang mahirap naman ng ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. anak ka ng sino ba yung maraming pinatay sa history? Noong bang Marcelo yun, nung Marcelo? Lahat ng mga kalaban pinapatay. Sino pumatay kay Ninoy Aquino? anak ka ng Tanong lang, sino pumatay kay Ninoy Aquino? anak ka ng Tuloy. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito. Kasi duwag ka! anak ka ng Hindi duwag ang mga PDP laban! anak ka Duterte pa rin! Duterte pa rin! Duterte pa rin! anak ka ng Naglalakad po siya, naglalakad siya, alam nyo, nakakaawa siya. Naglalakad siya, wala man lang nagpapapicture. Wala man lang pong nagpapapicture mga kareaksyon, kawawa po siya. Totoo po, wala man lang nagpapapicture. Ipapakita ko sa inyo Wala man lang nagpapapicture mga kareaksyon. Alam nyo, talagang nakakaawa po si Bobong Marcos. Nakakaawa to the max talaga ang kanyang, tingnan po niyo, ipapalabas ko po sa inyo Wala man lang pong nagpapapicture Ito po, yung mga nakakita na goods, yung hindi pa nakakita, ito po, tingnan po ninyo to. Ayan po mga ka-reaction Dito po sa post ni Manong Jason kaya inggit na inggit po yan kay VP Sara Duterte Tingnan ninyo si Bobong Marcos wala man lang nagpapapicture. Para naglalakad lang ang isang, wala nga yung mga security niya yan. Mga security niyan, dalawa lang diba? Ganyan po ka-reaction ang pinagdadaanan ngayon ni Bobong Marcos. Inggit to the max siya kay VP Sara. Threaten na threaten siya kay VP Sara. Ayan po mga ka-reaction. Wala, no effect, naglalakad, parang wala. Diba nakita po ninyo mga ka-reaction? Wala man lang nagpapapicture. Namo. Kasi mga ka-reaction, alam po ang amoy ng mga kurap. Ang amoy ng mga kurap ay amoy cocaine. Di ba mga ka-reaction? Ang amoy ng mga kurap, amoy cocaine. Amoy cocaine ka ba, Bobong Marcos? Tanong lang yan. Amoy cocaine ka ba? anak ka ng Tuloy natin Tuloy natin mga ka-reaction. Dahil mabigat ang kalaman, ay Magbasa ka ba? Basa pabor. anak ka ng Ang Pangulong Duterte wala po siyang binabasa. Tingnan nyo walang binabasa yan. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung At kumagat po doon si Bobong Marcos. Kumagat sila doon. anak ka ng
Di ba mga kareaksyon? Kumagat sila, ito tuloy natin ha. Napakagaling po ng presidenteng to. Wala man lang nagpapapicture sa'yo. Bigat ang kalaban dahil tignan yung una kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Binagsama-sama mo dyan, nag-aaway-aaway naman yan sa puso't isip. O, di ba? Bakit sila nagbukulot-bukulot dyan? Pera ba ang pinag-uusapan kaya sila nagbukulot-bukulot dyan? Alyansa ng pera, ganoon. Di ba mga kareaksyon, tanong lang. Kaya ba sila alyansa dyan dahil sa pera? Dahil sa tinatawag nilang machinery? Anak ka ng Di po ba mga kareaksyon, tuloy natin ha? Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po, Pinalitan po nila yung unit team. Ginawa nilang alyansa, pares lang yun ano. Mamaya-maya, pag nanalo ng mga yan, ayun na. ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang O ikaw, nung naging presidente ka, anong ginagawa mo? Hindi ka nagtatanong? Nung nasa Malacanang ka, anong ginagawa ninyo? Yung nasa Malacanang ka, anong ginagawa ninyo sa Malacanang? Anong ginagawa ninyo? Sinisipon ako eh. Agmagano ako, anong ginagawa ninyo? Pagdating ninyo doon sa presidential residence, may swimming pool na po ngayon, oh. Anong ginagawa ninyo doon? Anong pinapatira ni Butod, yung asawa mo, kay Cathy Binag? anak ka ng Anong ino-offer kay Cathy Binag nung asawa mo? Tanong lang. May sinabi kasi si Cathy Binag eh. Nag-o-offer ka daw ng yung Gold Deluxe. Alam mo, Diba? anak ka ng trabaho nila. Alam na po nila kung sinong kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. anak ka ng Alam po ninyo, yung mga senador rebels ng alyansa, alam ninyo, pinakita nila sa taong bayan kung anong klaseng bulok na prinsipyo meron ka kapag sumali ka dyan sa tao na yan. Opo mga kareaksyon, nabudol na kayo. O di ba ngayon may nabudol na naman siya 12 sa likod, hindi pala 11. Kasi yung isa mambubudol din si Amy. O di ba? Pero ay meron pa yung nagbubudots. Ngayon hindi na siya nagbubudots, nagbubudol na. Tapos si Tito Toti, tapos si Tolentino Balimbing. Yan po mga kareaksyon yung alyansa ng mga senador na yan. Mag-ingat po tayo sa mga yan ha. Kasi ako, winawarningan ko po kayo mga kareaksyon. Pagmasdan po ninyo ha, baka nabubudol na kayo. Ayan, nandyan din si Pinky Liling. Oo, si Pinky Liling. Lolo, baliling. O, di ba? Ganun yun. Kaya dito mga kareaksyon, makikita po natin dito na talagang lantaran na po ang kabubuan ng presidenteng ito. Hindi ko po alam kung yung utak niya kung natuyo na o anong nangyayari, ayaw niya magpa-polygraph test. Ngayon, sinabi ng Pangulong Duterte, patay, nakala niya talagang literal. Hindi literal yon. Ibig sabihin, dapat natin talunin. Talunin natin yung 15. Pasabugin natin ang ating mga lakas boto para talunin sila.
Kasi ang utak mo, ganyan lang kalaki. Kumakamot ka, paano gagawin natin? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng isang matalinong katulad ni Digong. Ano ba natapos mo, Bobong Marcos? Ito namang nasa likuran niya, may lawyer. Kung titignan mo, matatalino naman sila kaysa dito. Ngayon, ito yung kanila sinusundan. Walang natapos yan. Kunyari lang na may natapos. Kunyari lang siya kasama sa Scouts Ranger. Siyempre, presidente ang tatay ko kahit sa Scout Ranger, kahit lahat-lahat ng mga Ranger na yan, palalagay ng tatay ko yung pangalan ko dyan, magte-training lang ako ng konti. Sa tingin po ba ninyo, meron nga niyang background talaga sa labanan ganun? Kaya naman mga ka-reaction, magkikita po natin dito. Talaga ang kanyang, mantagin mo yan, Bobong Marcos, isa kang presidente. Ikaw yung nangungunang nangangampanya sa mga alyansa. Yan ang pagkakamali po ng mga alyansa. Kada lumabas po sa camera ang taong yan, sinisira niya ang posibilidad na iboto kayo ng mga tao. Di po ba? Duterte pa rin! Duterte pa rin! Duterte pa rin! Inggit na inggit po yan kay BP Sara Duterte. Kasi siya wala na. Wala nga ang nagpapapicture eh. Ang kulit naman ninyo, sabi ko nang wala nagpapapicture eh. Pag-ikat ako sa inyo ha, walang nagpapapicture. Tingnan po ninyo mga ka-reaction ha. Para maniwala po kayo sa akin na walang nagpapapicture. Ayan o. Tingnan po ninyo ha. Walang nagpapapicture dyan. Tingnan natin ha. Ayan o. Ayan o. Nakikita nyo? Hindi pa, di ba? Hindi pa nakalitaw yan o. Tingnan po ninyo mga ka-reaction ha. Uulitin ko sa inyo. Naglalakad siya para naglalakad. Na wala man lang, wala lalapit. Walang, yung iba hindi man lang kumakamay, napipilitang kumaway. Walang kumakaway. Para kang, hindi presidente. Wala po, hindi man lang sila nagkakantara pa sa kanya. Kaya inggit na inggit po yan kay BP Sara Duterte. Di ba? Ano pa nasasabihin mo, Bobong Marcos? Namo. At bukod pa ron, at hindi po naman, at hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't nakikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman, at iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa... Hindi, nagtataka lang po ako mga ka-reaction. Sesegue lang ako dito ha. Hanggang ngayon wala pa po ang pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta. Hanggang ngayon wala pa siya sa mga survey. Yung pangalan po ni Congressman Marcoleta, wala pa po sa mga survey na yan. Ngayon sabihin po natin sino yung fake news. Sino po yung fake news sa mga ginagawang survey po. Wala pa po yung pangalan ni Congressman Marcoleta. Pero alam naman po natin na si Congressman Marcoleta ay talagang kasama siya sa top 3 nga kasama siya, di ba? O ngayon, bakit hindi nila sinasama ang pangalan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta? Ano po ang dahilan mga ka-reaction? Ito ba ay luto? Ito ba ay, alam po ninyo, ayan po, wala pa rin po siya sa survey mga ka-reaction. Alam po ninyo, hanggang sa top 18, wala po ang pangalan ni Congressman Marcoleta. Kaya nakakapagtaka po dito, ipapakita ko po sa inyo itong survey na to, ang galing po, ang galing po na survey ng Pulse Asia. Ang galing po na survey nila, as in, mga ka-reaction, as in, hindi po talaga siya sinasama ito po, papakita ko po sa inyo mga ka-reaction papakita ko sa inyo to. As in, hindi siya talaga kasama mga ka-reaction. Sa top, yung iba nga dito kasama pero alam naman natin, hindi sila iboboto ng tao. Ito po mga ka-reaction Papakita ko po sa inyo para malaman po natin. Kung nandito na, ibig sabihin, bago na. Pero kung wala dito mga ka-reaction, ay wala. Talagang ukus-pokus pong ginagawa nila yan.
Oh. At least 14 out of 66 Senate candidates have a statistical chance of winning a seat in the 2025 polls. The latest preference survey by pollster Pulse Asia shows Axis Representative Erwin Tulfo is the top Senate bet of Filipinos as of January 2025 at 62.8% voter preference. Senator Bongo is at second, while former Senator Tito Soto follows at third place. Erwin's brother Ben places fourth, followed closely by Pia Cayetano and Bong Revilla at fifth and sixth. But it's the bottom 8 where things get even tighter. Ayan po. Ito po, ulitin natin. Wala po siya, February 10 po yan mga ka-reaction na. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta hanggang ngayon wala pa sa survey. Paano tayo maniniwala sa mga mainstream media na to o sa survey firm na gumagawa ng survey? Ayan po. At least 14 Siguro po ginastos na si Senator Congressman Rodante Marcoleta sa mga kalaban niya yun, no? Talagang hindi po siya binoboto, mga ka-reaction, no? out of 66 Senate candidates have a statistical chance of winning a seat in the 2025 polls. The latest preference survey by pollster Pulse Asia shows Axis Representative Erwin Tulfo is the top Senate bet of Filipinos as of January 2025 So ibig sabihin ng palulusutin lang nila si Bongo? at 62.8% voter preference. Senator Bongo is at second, while former Senator Tito Soto follows at third place. Erwin's brother Ben places fourth, followed closely by Pia Cayetano and Bong Revilla at fifth and sixth. But it's the bottom 8 where things get even tighter, with only a percentage point or less difference. The president's sister, Senator Amy Marcos, was the biggest gainer in the January 2025 Tayo mo poll, yan. going up 5.8 Biggest gainer pa to? Biggest gainer ka ba? percentage points from November 2024. Top-ranked Go, Soto, and Ben Tulfo saw their numbers drop from November 2024 to January 2025, even as they retained their ranks. Manny Pacquiao saw both of his percentage points and rank slip from 5 to 9 in November 2024 to Ito! Kasama pa yan! Namo. 7 to 14 in January 2025. Former Senators Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and Gringo Honasan, as well as former Interior Chief Benhur Abalos, ranked just outside the list of probable winners. Grabe. Nasaan si ano? Nasaan si Senator Congressman Rodante Marcoleta? Yan po sinasabi natin dyan. Paano tayo maniniwala sa mga survey na yan? Huwag po kayong maniniwala sa mga survey. Hindi po totoo yan. Ikayo naman, kahit magtanong ka kung saan-saan, sa parte ng Pilipinas, sa parte ng mundo, kung hindi boboto si Senator Congressman Rodante Marcoleta, pag hindi nanalo si Senator Congressman Rodante Marcoleta, malas na lang. Diba? Kaya dito mga ka-reaction, kidding aside, talagang ano po talaga, talagang hindi po tama ang ginagawa ng gobyernong ito. Sabihin natin na ano yung mga yan. Private firm yan. Private firm. Paano tayo maniniwala dyan na wala man lang siya sa... Ibig mo sabihin, mas marami pa nakakakilala kay Ben-Hur kaysa sa kay... Grabe naman kayo ha. Ibig sabihin, mas marami nakakakilala kay... Hindi yata totoo yan. Si Gringo, nasan nga nandyan? Tapos Senator Congressman Rodante Marcoleta, wala dyan? Wala? Wala kayong natanong na kilala si Congressman Marcoleta? Baka hindi nyo nilalagay ang pangalan nyo doon sa mga questionnaire. Grabe naman ang mga to. Di ba? Nasa top 5 po yan. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Paano mo masasabing wala siya dyan? Nakakaano naman po yun, Tapos sasabihin ni Bangag, naawa siya. Kami yan naawa sa inyo. Hindi nyo na alam kung anong gagawin yung pandodoktor. Pati yung mga survey na yan, dinodoktor ninyo. Grabe po. Grabe po ang ginagawa nilang mga... Hindi po natin kasi masisi ang mga ganyan tao kung ang kanilang diskarte ay mambudol. Di po ba mga ka-reaction? Ang kanilang mga diskarte ay mambudol. Kaya naman dito mga ka-reaction tayo na mismo ang kumikilos.
Tayo na mismo ang nagsasabi sa taong bayan na ang mga survey na yan ay wag na wag po tayong maniniwala mga kareaksyon. Wag na wag po tayong maniniwala sa mga survey na yan. Dahil ang mga survey na yan, sila ang liligaw sa mga legit na botante. Sasabihin nila, ay, talo na si Marcoleta, sayang lang ang boto ko. Wag ko. Hindi po. Nakikiusap po kami sa inyo mga kareaksyon. Wag na wag po kayong maniwala sa mga ganyang klaseng survey. Dahil ang mga ganyang klaseng survey po, maniwala po kayo sa amin. Yan po ay paraan lamang upang mailihis at upang masabutay ang tunay na pulso ng taong bayan. Na yan ay walang iba, kundi alam po natin mga kareaksyon na si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay kasama po talaga siya sa most probably top 3. Pero dito makikita po natin mga kareaksyon na si Senator Vic Rodriguez, wala rin siya. Wala rin si Vic Rodriguez sa survey. Ibig niyo ba sabihin, mas kilala pa si Ben Hurabalos kaysa kay Vic Rodriguez? Grabe naman. Naging ano yan eh. Naging executive secretary si Vic Rodriguez eh. Importanteng hindi kilala si Vic Rodriguez. Palagay ko si Marcoleta kung hindi top 3 yan, nasa top 3 yan. Nasa top 3. Pero si Vic Rodriguez, at least nasa top 8 to 12 yan. Grabe naman kayo mga kareaksyon. Wag na wag po tayong maniniwala sa mga survey na yan. Yung mga survey na yan ang liligaw sa tunay na pulso at gusto ng taong bayan. Siguro, piniprepare na po nila ang eleksyon. Diba? Dito. Pakita natin si Marcoleta, wala siya. Wala siya sa survey. Diba? Kasi titirahin natin yan. Ganon ba yung tanong lang? Ganon bang gagawin nyo kay Marcoleta? Iluluto nyo si Marcoleta? Iluluto nyo? Ganon? Lilitsyo ninyo si Marcoleta? Ganon? De, tanong lang. Pumilit. Yung mga ganitong survey, hindi ba natin sila tatanungin? Diba, hindi ba natin sila, mga survey, wag na kayong mag-survey kasi kung hindi naman totoong ginagawa ninyo. Kaya dito mga kababayan, mga mahal kong ka-reaction, ikalat po ninyo ang video na ito. Ikalat ninyo para malaman ng taong bayan na ang mga survey na yan hindi dapat pinapaniwalaan.